Pare, tayo mo nang tumambay down at may inuman sa mga kapitbahay. Kitang bumarek down. Aba pare, kay pasensya na muna at ako hindi na nagiinom ng ganyan. Ay, kinakailangan ko ng alagaan ng aking atay. Ari nga reseta na aking doktor, ako iinom na rin. Ba naman pare, ano ga naman nangyari sa iyo? Tiki nagbabagong buhay na yata. Ba pare, lang yun ng gaya. ay tayo hindi na nabata, ay kinakailangan alagaan natin ang ating sarili, lalo yung ating atay. Ari nga reseta rin sa akin ng aking doktor bago ako ay tinuruan din na kung paano mag-aalaga ng aking atay. Ay paano daw? Panoorin mo. Ang ating atay, nako, kung makakapagsalita lamang po, baka naserbo na tayo ng ganito. Sumusobra ka na sa mga pinagbabawal. Ang atay ang largest internal organ ng ating katawan at napakaraming ginagawa niyan. Napaka-busy. Nagtatanggal ng toxins, nagki-clear ng medications, nagme-metabolize ng pagkain, gumagawa ng panunaw ng taba, nagsasaayos ng cholesterol levels, nagsustor ng sugar para kung kinakailangan mo, may imbak siya, at nagre-regulate din ng hormones. Napakadaling abusuhin ng atay dahil hindi agad lumalabas ang symptoms ng liver damage. Ano man ang kainin, inumin at klase ng lifestyle, isang pagkakamali lang ay maaaring magdulot ito ng chronic or long-term diseases. Ang kadalasang liver problem ng nakararami ay ang tinatawag na fatty liver. Wala itong gaanong sintomas, ngunit kapag hindi naagapan, pwede itong mauwi sa liver cirrhosis kung saan nababawasan ang optimal functions ng liver. Ang isang taong mayroong liver cirrhosis ay maaaring manilaw, mamanas, madaling mapagod, mawalan ng ganong kumain at iba pa. Ang end stage mo ay liver transplant. Hindi yan kanais-nais, kaya naman ito ang ilang tips para mabawasan ang anumang liver problem. Una, tanggalin nyo na po ang mga bisyo ninyo, lalo na yung alcohol. Walang mabuting magagawa yan para sa inyo. Ikalawa, mag-ehersisyo kayo at kumain ng tama. Iwasan ang mga masyadong matataba at masyadong matatamis sa pagkain, kasama na po dyan ang mga processed foods. Kung kinakailangan ng tulong, magpakonsulta po sa isang registered nutritionist dietitian. Ang mahalaga ay mayroong moderation, variety, and balance sa ating mga kinakain. Pangatlo, wala pang gamot pagdating sa tinatawag na fatty liver, pero nakatutulong ang mga liver supplements tulad ng silibin, phosphatidylcholine. Yung silibin ay mayroong anti-inflammatory at antioxidant properties. Yun namang phosphatidylcholine nakakatulong sa pagme-metabolize ng taba. Ayon sa mga clinical studies, ang kombinasyon ng silibin plus phosphatidylcholine ay nakatutulong sa pagmamanage at pag-iwas ng fatty liver. Sinasabi ring mas maganda ang silibin phosphatidylcholine dahil 4 times ang absorption nito kumpara sa simpleng silimarin lamang ang iniinom, kaya sigurado ka na ang iyong iniinom ay napupunta talaga sa atay mo. Mainam din ang silibin phosphatidylcholine na mayroong kasamang multivitamins at zinc dahil makatutulong ito sa pagbe-breakdown ng proteins, ng fats at ng carbs into energy that the body can use para mas ma-achieve natin ang optimal liver performance. Pare, parang kailangan ko din yata nung sinabi ni Doc Dex. Aba pare, kung ikay bibili sa drugstore, ang maigi pa ang hahanapin mo ay yung silibin, phosphatidylcholine plus multivitamins and zinc. Pero kinakailangan syempre magpapatingin ka muna sa doktor mo ha. Sabi ko nga sa'yo, gusto ko healthy ka. Kaya naman, paano? See you next episode, kasama sila. See you next episode po. Take care of your liver.